Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Pahinga muna tayo doon sa sa flood control projects. At mamaya may reaction video ako doon sa KMGS naman, yung part 2, no? Pero unahin muna natin itong mga nagva-viral. Ito, merong isang nepo baby na nag-resurface yung pahayag niya. So, ito naman, hindi naman ito tungkol sa flood control, pero ito ay anak ni Vern Enciso na nagtatrabaho sa Bureau of Customs naman. Ito, isa rin sa corrupt na ahensya to, di ba? Yung Bureau of Customs na yan. Kasi tinan nyo naman, yung sinabi dito nung anak niyang babae. Yan o. Tinan mo. I'd like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Nakakagigil, no? Di ba? Salita ng salita to, laruan ko na to. 2016 pa yan salita ng salita. Anyway, hindi ko na lang pinapansin. Hindi pa siya nalulobat eh. Hindi ko siya pinipindot pero salita siya. Anyway, ito, ulitin nga natin. Hey, Dad! I'd like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Love you, Dad! I'd like to thank... Nakakagigil, no? Hindi, actually, sa customs talaga. Nung college kami, may mga kaklase ako na nag-shift dyan eh. Anong course nga niyan? Yung sa Bureau of Customs. Dahil napag-uusapan namin, malaki daw talaga ang dyan, ang kita. Diba? Magkakaroon ka pa daw ng magagandang kotse. Actually, dito yung kapitbahay nga namin eh. Nagtatrabaho sa customs eh. Mga sports car yung eh. Oo, naiinggit ako, syempre. Syempre, nakaparada doon si Bumblebee, oh. Yung Camaro, di ba? Hindi ka ba may inggit doon, man? Di ba? Idol na idol ko si Bumblebee, eh. Pati si Optimus Prime, eh. Tapos ano pa ba yung sports car niya noon? Porsche yata. Di ba? Doon makikita mo pa lang, eh. Pagka corrupt yung kahit na anong gawin nila, hindi nila maitago, no? I mean, kasi nagkakaroon sila ng pera para bang pagkagaling sa hindi maganda, obligado mo kasing itago dapat yan eh. Kasi sisingaw yan eh. Pero kahit na anong gawin nila, hindi talaga nila maitatago, no? 'Di ba? Tingnan natin. Sana hindi lang sila mag-focus sa DPWH kasi marami pang ahensya ang corrupt talaga. Ano pa lang yan? Tip of the iceberg pa lang yan. 'Di ba? Hindi pa kasama yung ibang ahensya diyan. Ano pa bang ahensya na na corrupt? LTO din min eh. Alam mo ba nung chismis ko sa inyo. Alam niyo ba nung nag-renew ako ng license? Meron doon yung, alam mo yung legit na fixer ng LTO? Yung talagang taga LTO talaga siya ha. Di ba may mga fixer na fake yung ginagawang lisensya? Ito legit talaga. Legit talaga. Nag-aalok sila ng renewal. Tapos yung mga first timer. Meron nga ako yung mga kasama ko, mga anak mayaman nga eh. Yun ang ang bayad nila is 9,000. Ang nag-o-offer sa kanila, driving school. Kasi di ba required ng mag-driving school ngayon bago ka makakuha ng student? Driving school ang nag-o-offer sa kanila. 9,000, kasama na yung medical doon, pasado na sa driving school nang hindi ka gumagawa. May ka na kagad, may driving student permit ka na. At doon talaga sa LTO kukunin.
Tapos after, di ba maghihintay ka pa muna bago magkano ka ng driver's license? Para may, I don't know, 1 month ba bago mo i-apply ng lisensya? Ganun din. Babayad ka rin. Ang lupit, min. Isa sa LTO, I don't know, dahil naghigpit na kasi si Sir Vince Dizon na yung sa DOTR. I don't know kung nasabihan niya LTO na na wag maging corrupt. Pero alam ko nag-i-exist pa rin eh. Madaming corrupt na BIR pa. Diba? Aranasan ko din yan yung nagnegosyo ako. Sabagay, matagal-tagal naman na yun no? Nagnegosyo ako, may nag-o-offer dyan na na babayaran mo na lang daw para sari-sari. Sari-sari ang ano lang yan, kumbaga bacteria lang yang siguro sa DPWH na yan. Ayun, kita mo naman eh. Customs eh, 'di ba? Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Saan ba nagsimula yung mga corruption na yan? Ano yan? After ba mawala ni Marcos? Or panahon pa ni Marcos may ganyan na? Saan ba nagsimula yan? Ayoko magbintang sa kahit kaninong presidente kasi alam ko, yung mismong corruption kasi, kahit pa nung panahon nung noon pa, may corruption na talaga eh. Pero sa gobyerno natin, kailan naging talamak yan? Yung talaga na full blast nila. I think after yata ni Marcos or during Marcos. Diba? Marcos na matanda ha, hindi si BBM. Grabe no? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Tapos pagkausap mo, pag nai-interview sa media, yung mga akala mo Kelly Linis, akala mo may pakialam sa bayan. Diba? Minsan, Diyos na rin ang gumagawa ng paraan para ma-expose yan eh. Yung pabagyo-bagyo sa atin, kagustuhan ng Diyos yun eh. Para magkaroon na tayo ng awareness na ba't walang nangyayari eh may ang nag-start yan napahiya si BBM, di ba? Dahil pinagmamalaki niya yung noong unang zona niya yata yung mga flood control projects na yan. Then umulan, bumaha ng bumaha, di ba? Parang doon nag-start yan eh. Tapos nung huling zona niya, sinasabi niya na mahiya na kayo, parang meron na siyang hint, 'di ba? Next na yan, move on muna tayo dyan sa corruption na yan. Ano ito? Ito ay post ni Dusty Down. Tingnan natin. Ito, kilala ko ito eh. Nagbebenta ito ng mga luxury cars eh. Nagbabuy and sell to na eh. Sino ba to? Si Franz Akim, So, ang pinupunan niya dito, yung grammar daw. Ang sabi sa caption, ano yung sabi sa caption? This is one of the reason why you need to study. Fuck that Descartes method if you can't even make your grammar right. Simple sentence, di maayos, di porke may pera, may utak. Oo, magaling sa business pero di lahat ng bagay. No hate, just love bossing. Congrats pa rin. Alata mong inggit to eh, no? Yung mga ganitong mentality. Ang babaw purahin ng grammar eh. Bakit ako? Graduate din naman ako, may pinag-aralan pero sablay-sablay pa rin ako sa grammar eh. Yun ang mga kahinaan ko. Grammar sa English, tsaka math. Yan, yung dalawa na yan. Di ba? Pag dyan, patay tayo dyan, yung mga Englishan. Oo, minsan nakakapag-English naman ako na maayos. Pero hindi yung talagang level na yung akala mo Amerikano. Hindi ganun. Pwede siguro sa typing, pero pag magsasalita ako, sablay talaga ako dyan sa grammar. Sa akin, napakahinang nito eh. Napakahinang puna ito yung grammar. Kasi ito, marami namang kahit graduate dyan, hindi nga marunong magbasa ng English eh. Kahit nag-graduate na, may kilala ako eh.
I mean, hindi naman sa hindi marunong magbasa ng kumbaga mali-mali pa ang pronunciation eh. Kahit graduate na eh. Yung mga bagong graduate ngayon, hindi naman dahil sa hindi nag-aral, hindi naman yan eh. Anong nakalagay dito from being international? Siguro from being an international siguro. Kasi flight attendant ito eh. Di ba may course din ng flight attendant? Tourism yun, di ba? Or kailangan ang akala nyo ba mas may bentahe kayo pag tourism ang kinuha nyo? Pag mag-a-apply kayo bilang flight attendant, mas may bentahe ang nurse. may na parang narinig ako kasi mas gusto nila ang nurse daw. Ayun ko, yung panahon namin yun dahil overstock ng nurse dito sa sa Pilipinas dati, 'di ba? Mas kasi ang nurse talaga pwedeng gamitin sa emergency, 'di ba? From being an international, yun lang naman ang nagkamali. Malay mo nakalimutan niya lang. Hindi ito sometimes yung pagpupuna may mga bagay na na pwede mong punahin. Let's say halimbawa, yung ideology niya na na mali. Na for example, mas gusto niya na magkaroon ng mas maraming ayuda, 'di ba? Mga ganon. Na para hindi na tayo maghirap, dapat may ayuda tayo. Yun, pwede mong isumbat yung hindi ka kasi nag-aral eh, kaya ang alam mo manghingi lang. Pero yung mga ganito, yung mga spelling at pronunciation, I think hindi naman hindi ka puna-puna tong mga ganitong bagay eh. Ito yung si Kuya maliwanag na ito yung inggit lamang, kaya kaya dito sa comment section, 'di ba? Paano yung mga Japanese, 'di ba? Minsan sablay-sablay pang English nun. Anong sasabihin mo doon? Hindi yan. Hindi problem yan. Pwede mong gamitin yung argument na yan. Halimbawa, ikaw nilalait ka, sinasabihan kang bobo. Oy, ang bobo mo. Pero ako bobo ako, mali nga ang grammar mo. Yung pwede. Pero pag yung ganito, napakababaw nito para ipuna mo eh. Diba? Ito yung malinaw na inggit ito. Ito yung legit na inggit talaga. Grammar. Hindi naman nanloko yung tao eh. Diba? Kahit pasabihin mo na may kayabangan siya, kung legit naman ang negosyo niya, anong aanuhin mo doon sa tao, diba? Hindi naman nanloko yung tao, hindi naman ang budol. Kung budol yan, diba? Pero, hindi siya, Next! Ano ba ito? Ito nagba-viral na to. Salakyan ka? So what? Ano ka Salakyan ka mo? Ano ka? Salakyan ka mo? Ikaw cheap! You're so cheap! May iPhone 16 Pro Max ka? Ikaw... So nice siya for may iPhone 16 Pro Max. So Sige lang, funny, sige lang. guys. Yes! So You're so funny. fucking... Ikaw... Sige lang. Salakyan ka? Hindi ka man dikit sa salakyan ko. Because you Wala cannot silang dikit, afford it. You can't afford it. Sige, That's it. sige, gusto mo post? Sir, ha? Gusto mo fuck you ka? Sige lang ah. Ako si Mata, kunin ko si mo. Ginbigyan Ano ko ko lang. na lang, mga... Go, okay kaso. Okay, Go, okay kaso. bias. Ito ano bang nasa caption dito? Just awareness, Gid. If drunk, don't drive anymore. Keep Iloilo safe and always choose kindness. Let's put ourselves in a place and not to be arrogant to others. Thank you so much to all of you. Do you have something to do with me? You're so cheap. Do you have an iPhone 16 Pro Max? So fun, right? So funny. You won't stick to my car because you can't afford it. That's it. Video credit by the owner. Hindi hindi natin alam yung issue. Pero sa bawat argument hindi nakakapanalo ito eh. Na ikaw may iPhone Pro Max. Paano kung sablay ka naman talaga? Kung mali ka naman talaga?
'Di ba? Hindi naman mababawi kung may iPhone. Ano na ngayon kung may ano ka, may iPhone Pro Max ka. iPhone 16 Pro Max. May salakyan ka? May salakyan ka mo? Ha? Ano ka? May salakyan ka mo? Cheap! You're so cheap! May iPhone 16 Pro Max ka? Ikaw cheap! So Naisha, pero may iPhone 16 Pro Max. So Sige lang, funny, sige lang. guys. Yes! So You're so funny. fucking Ikaw. May Sige lang. salakyan ka? Hindi ka mandikit sa salakyan ko. Because you Wala cannot silang dikit, afford it. You can't afford it. Sige! That's it. Alam mo, mas lalo kayo nagmumukhang cheap pag yan ang nilalaban nyo sa argument eh. Yung ganyan. Yung may iPhone Pro Max, ano ka, pag kayo ay nakatagpo ng ano, ng tarantado, walang silbi ang iPhone Pro Max nyo. Baka nakawin pa yan eh. Makabasagin pa yung ano mo eh. Hindi dun tayo sa argument lagi. 'Di ba? Wag laging paiiralin yung kayabangan sa mga bagay na hindi naman dapat ipagyabang. Kasi hindi na ano yan eh. Let's say nagkaroon kayo ng trouble, no? Ano ba to? Road rage ba to? Or whatever kung anong issue niyan. Kahit kailan hindi nakakatama 'yun ng punto eh na meron kang iPhone Pro Max. iPhone 16 Pro Max, 'di ba? For example, no? Kinat mo siya, ginit-git mo siya. Then nagkaroon ng problem, na disgrasya yung ginit-git mo. Tapos hinarap kayo. Hindi nakakatulong yung ano yun. May iPhone Pro Max ka. Hindi yun dito halatang pag ganito ang ano mo, bobo. Mas bobo ang tao pag ganito eh. Tumbukin natin ano ba yung problema natin. Ano po ba yung kinagalit nyo? Nagit-git ko po ba kayo? O paano po nag-start yung problem natin? Kasi kami nagda-drive lang po kami na maayos. 'Di ba? Pero yung ganyan, you can't afford it. Bullshit. Isang bala ka lang pag nakatapat ka. 'Di ba? Wala yung mga iPhone mo, lalo na yung kasama mo. 'Di ba? Pag sira ulo yung nakaano yan. Anyway, next. Ano to? Ito, ano rin to eh. Nagva-viral din to eh. Panoorin natin. Who was interested first? Who said I love you first? Who's more protective? Who cleans more? Who eats the most? Who was interested first? Who said I love you first? Who's more protective? Who cleans more? Who eats the most? Anong ano nun? Anong point niyan? Ano yung gusto niyang patunayan dyan? Tingnan nga natin. Hindi ko mag-gets eh. Bida-bida daw. Hindi ko makuha eh. Ano ba yun? Tinabihan niya yung pulubi. Who was Tapos, interested first? Who said I love you first? Who's more protective? Who cleans more? Who eats the most? Who was in ano yun? Anong, hindi. Gusto ko intindihin eh. Malay mo may gusto siyang ipahiwatig. Ano yung ano? Ano yung gusto niyang ibig sabihin dyan? Kaya sometimes mas gusto ko poverty porn na lang eh. At least kahit pa paano may maganda pang kapupulutan eh. Next mga kababayan ko. Last video. Ano ba ito? Yung shoplifting. Ay, ko nakasarap pa yung bag ko dyan. Ito ano, si ate may folder.
Smooth na smooth yung galawan eh, no? Tingnan nyo. Yung may daladalang folder. Tring! Ayan o, sabi ko na eh. Parang gusto. Galing eh, no? Ano to si ate? Wala siya nararamdaman? Hindi sa bagay, nung ako din iniis na tiyan, wala ka rin talaga mararamdaman. Magagaling yung mga yan eh. May kasabwat di siya, no? Ginigit-ginin. Ayun po yung hawak na yung wallet ko. Grabe, no? Alam ko naman na mahirap ang buhay ng dito sa Pilipinas. Pero never talagang option 'yan eh. Siyempre, pag ito si ate ay nahuli, 'di ba? Let's say nahuli 'yan, ano? Parang gusto. Pag yan Ayun po yung Pag yan si ate ay nahuli, syempre magpapaawa yan. Nagawa lang po yan dahil nagugutom ang pamilya ko. Yung mga bobo at tanga-tanga, di ba? Mag-uutak teleserye yan. Yung mga bilyon ang ninakaw, hindi maparusahan. Pero si ate nagnakaw dahil nagugutom ang pamilya. Ganyan katanga ang mga Pinoy eh. Di ba? Pag nagpaawa ito, maaawa yung mga tao, maniwala kayo sa akin. Yan ang kahinaan ng mga Pinoy, utak teleserye. Laging argument na gagawin yan. Pag yung mga bilyones ang ninakaw, hindi napaparusahan pag si ate na nagugutom. Mali pa rin ang ginawa nito eh. Di ba? Siyempre, hindi rin biro dito kay ate na nakatube yung, yung nawala sa kanya. Di ba? Actually, sa mga ganyang, sa mga ganyang senaryo, hindi naman issue na, kung halimbawa mayaman ito, no, itong ninakawan, hindi issue yung pera dyan eh. Alam mo ang hirap dyan? Yung mga IDs na nandyan. Yung mga ATM. Ang mahirap kunin dyan yung IDs eh. Lalo na yung driver's license. Pwede ka naman kumuha uli. Kaya lang syempre hassle eh. 'Di ba? Lalakarin mo lahat. Kaya yung mga ganito, demonyo talaga to. Yung mga ganyan na tao. Diyos ko. Sana mahuli yan, Hindi. Lahat tayo nahihirapan dito sa Pilipinas. Hindi lang kayo nahihirapan. Walang pantay-pantay ang chances natin dito. Nasa sa atin yung kung paano tayo kikilos. 'Di ba? Kung sakaling hindi ka hindi ka makaahon sa buhay mo, magdasal ka, may tutulong sa iyo, maniwala ka sa akin. Naranasan ko na rin yan na yung talagang walang-wala. Nung talagang yung nagkaroon ng trahedya sa buhay ko, yung sa anak ko nun, yung walang-wala talaga, magdasal kayo, may tutulong at may tutulong sa inyo. May ipapadala ang Diyos sa inyo na tutulong sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayo matutokso sa ganitong gawain. Lahat ng evil, wag. Sugal, pagnanakaw. Hindi ako banal ha. Isa ako sa pinaka makakasalanan na tao. Pero yung mga ganito, yung ganyan, never na never kong gagawin yan. Oo, nangupit ako sa nanay ko nung araw. 'Di ba? Nakagawa din ako ng pagnanakaw nung sa magulang ko dati. 'Di ba? Nakwento ko naman sa inyo na ang teknik ko pa nga doon eh. 'Di ba? Ang tatay ko kasi palagi may naiiwan na 500 yon or 1,000 sa pantalon niya. Pag yun ay hinubad na ng tatay ko, sinabit niya,
ililipat ko ng sabitan yon. Halimbawa, sinabit niya dito, may sabitan kami dati na hindi, sinasabi ko sa inyo to dahil ayoko magbanal-banalan, di ba? Isa ako sa, nagnakaw din po ako. Magulang ko pa, ninakawan ko. Di ba? Ang gagawin ko noon, nagsampay ang tatay ko dito sa sampayan na yan. Ang gagawin, ililipat ko sa iba para pag aalis siya, makakalimutan niya yung pantalon niya. 'Di ba? Hindi nagwa-wallet ang tatay ko. Ang wallet ng tatay ko, yung kanyang nasa niya, nasa bag niya yun eh. Hindi sa pantalon. Pero sometimes may mga buenas ka talaga pag nakaiwan ng 1,000 yun. Or okay na 200, mga ganun, 500. Ang technique doon, kapain ko muna. Pag mabigat yun, may mga coins, may pera tong pantalon na to. Gagawin ko, ililipat ko ng sampayan. Tapos ang tatay ko naman aalis. Bantay sa lakay ako eh. Pag aalis yun, hindi niya makita yung pantalon niya, kukuha ng bagong pantalon yun. Yung lumang pantalon niya, yun ang titirahin ko. Yun ang style ko dati. Eh, hindi ako banal na tao. 'Di ba? Kagaguhan ko yun dati. Sa nanay ko naman, pinapatungan ko yung yung tuition ko. Pinapatungan ko. Hindi naman garapal ang patong ko. Siguro mga lang, yung mga tamang 1,000. Wag naman masyadong obvious, di ba? Mga 1,000, ganun, sa tuition. Nung nalaman ng nanay ko yon, nung hiningan ako ng resibo, check-in, pinapambayad ko. Hindi na ako makaporma. Check-in na yung pambayad, di ba? Mga part yun ng kabataan ko na, syempre, hindi naman tayo perpekto eh. Gumagawa din tayo ng kademonyuhan nung mga Ang importante dun kasi, nagbago na tayo. 'Di ba? At ako na magsasabi sa dating gumawa din ng ganyan. Pero hindi naman ako nag-snatch ng yung kinuwento ko lang sa mga nanay-nanay ko lang. 'Di ba? Yung mga patong-patong lang ng may corruption din ako sa sa bahay eh. Hanggang dun lang ako. Kaya ko nasasabi, hindi magandang gawain kasi iyon. At saka maniwala kayo, may karma yun eh. Yung gano'n na bagay. Alam ko, bilang tao, hindi naman mawawala na makagawa tayo ng masama sa buhay natin. Pero kung may gagawin tayong masama, siguro, sinagot ko ang magulang ko, yung mga ganon. Pero yung, halimbawa, may mawawala na ibang tao dahil sa kagagawan ko. Yun ang mabigat eh, katulad niya, Siyempre, mawawalan itong may-ari ng wallet. Hindi maganda. 'Di ba? Kahit anong uri ng kasalanan, hindi talaga siya maganda. Lalo na sa panahon ngayon na maraming naghihirap din, maraming nangangailangan din ng pera. Kaya nga sinabi ko, ang pinaka-effective na gawin kung kapos na kapos kayo, magdasal kayo. Tsaka ang dasal nyo, medyo mahiya naman kayo sa Diyos na hihingi kayo. Ang dasal nyo, yung God, sana mabigyan ako ng opportunity. 'Di ba? Mabigyan ka ng opportunity na magkaroon ng, kung wala kayong trabaho, may mag-alok sana sa akin ng trabaho at maghahanap ka rin syempre. 'Di ba? Parang ganito yan eh, kung magdadasal ka na gusto mong tumama sa loto, kailangan syempre tumaya ka din. Paano kung pinagbigyan ka na ng Diyos, syempre, hindi naman kusang magic na magkakaroon ka ng ticket ng loto. Kailangan mo rin pumunta ng lotohan. 'Di ba? Bago. Alam niyo na ibig ko sabihin, 'di ba? May paggawa din dapat. 'Di ba? Ganun talaga ang buhay eh. Wala namang magic eh na lahat 'yan magkakaroon ka na lang bigla. Ang pagtulong ng Diyos kasi ay hindi 'yan magic. Kumbaga ang ibibigay lang sa iyo ng Diyos diyan, opportunity. Pag inilatag na ng Diyos na sa iyo, huwag mo nang pakawalan 'yun. 'Di ba? At kahit na hindi tayo perpekto, alam mo yun, yung paminsan-minsan, pilitin pa rin natin na sumunod sa kung ano yung tama. 'Di ba? Naiintindihan ko naman yung bilang tao, hindi mo naman perfect yun eh. Yung mga nakasulat sa Bible na huwag kang gumawa ng ganito, hindi mo naman perfect yun eh. At naiintindihan naman ng Diyos yun, tingin ko. Na hindi mo naman perfect yun eh. For example,
nakalagay sa Bible, huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. 'Di ba? Sometimes pag busit na busit ka sa isip mo, pinapatay mo na yung kaaway mo eh. 'Di ba? As humans, hindi natin talaga mape-perfect na sundin ang, pero makikita naman ng Diyos yun kung nag-e-effort ka. 'Di ba? Kaya wag kayong gagawa ng ganito. Maligaya ba kayo na habang kinunan nyo yan, ito halos mag-iiyak-iyak siya na nawalan siya ng pera? Nakakabuisit, di ba? Paano kung katulad mo rin yan na nag-i-struggle? Mukha lang na big time si ate dahil magaling lang pumorma. Di ba? Naiisip mo ba yon na paano kung kaya nandyan yan bibili ng school supplies niya dahil napag-ipunan niya na yung pambili ng school supplies niya tapos ikaw ninakaw mo lang? Tangina mo naman, di ba? Anyway, meron nang tumatawag sa akin kaya papaalam muna ako. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.